The framers of the 1987 Constitution already presented a contingency plan. At ano yun? Yung automatic or reenacted budget. Yung framers na ng Constitution ang nag-anticipate niyan. Sila na ang nag-provide ng mekanismo o solusyon sakaling magkaroon ng ganyang kaganapan. At hindi nga naman talaga madali sagutin yung katanungan sa kanya sapagkat hindi pa nangyayari yan. Subalit, dinala tayo sa ganitong estado, blanco yung Bicameral Conference Committee report, ratifikado, pirmado, aprobado at nahihain doon sa House of Representatives Bills and Index Section. Bawal yan sapagkat yan ay isang malaking criminal violation. Kung sino man yung may makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga na umaabot sa 100 bilyong piso sa mga blanco is guilty of falsification of legislative document, is guilty of usurpation of authority dahil Kongreso lamang ang maaaring makialam sa pagpasa ng ating taunang budget. Iyan yung aming argumento na inihain sa Korte Suprema. May nagtatanong, Attorney, bakit hindi niyo daw sinali sa petition si PBBM since yan... Because meron siyang immunity from suit as long as he is the president. Hindi dahil hindi siya dapat ilagay doon. We know our laws. Hindi siya pwedeng impleaded. Kaya ang impleaded is yung tanggapan ng Pangulo through the Executive Secretary. Yan ang dahilan. So, do you think the answer of the President with regards to when he was asked na may contingency plan, do you think it was just gaslighting? Well, that is his answer and we leave it at that and we take it as it is. But what I'm saying is, kahit walang plano, assuming wala silang plano, konstitusyon na, saligang batas na ang naglatag ng plano. Uuwi tayo sa reenacted budget. Yun ang plano. Attorney, are you one with the former president of saying culpable yung mga... Siyempre, alam ninyo, pagka bumili ka ng isang property, lupa or condominium or apartment or townhouse, hindi ka papayag na bibigyan ka ng seller ng isang titulong blanco. Hahanapin mo yung technical description, hahanapin mo yung mga bearings dahil paano ka magkakaroon ng muhon kung bibigyan ka lang ng titulong blanco. Ganun din ang budget, hindi pwedeng blanco. Tanungin ninyo, yung mga miyembro ng sangguniang barangay, marunong magpasa ng budget yan? Tanungin ninyo, yung mga miyembro, yung mga konsehal natin sa munisipyo, sa syudad, yung ating mga board members sa provincial board member, tingnan ninyo, marunong magpasa ng budget yan. At hindi pwedeng blanco. Even the Supreme Court, hindi pwedeng magpanukala yan ng budget na merong kahit isang blanco, kahit isang sentimo. Bakit? Pera ng sambayan ng Pilipino yan. Dapat yan ay pinakakaingatan, binibigyan ng halaga at binabantayan.